Mayong buntag sa tanan. Dalay ko ng Diyos sa walay katapusan. Okay. Pilagan itong sponsor sa Marathon of Praise for a Cause. 20 tickets, no? Okay. Mo palit ko 20 tickets, kamo na lang mo hatag kung kinsin yung tagaan. Manindog tang tanan alang sa pagbasa sa pulong sa Dios nga makita dinhi sa libro sa Pilipos sinulat ni Apostol Pablo, Pilipos kapitulo 2 bersikulo 6 hangtod sa 8. Pilipos kapitulo 2 bersikulo 6 hangtod sa 8. Bisan siya Dios, wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios. Hinuon, sa iyang kaugalingong kabubuton, gibiyaan niya kining iyang katungod, og nahimong usa ka ulipon. Natawo siya sama sa kasarangang tao. Nagpaubos siya og nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, bisan sa iyang kamatayon sa cross. Ginoo, salamat nini nga kabuntagon. Gamita kining imong ubos nga lagad. Puna nga kung una-una sa mga butang, nga buot nimong isulti karon taliwala nining imong mga katawhan. I commit my mind, my heart to you, and I commit also the ears and the hearts sa tanan nga nagapaminaw karon niini nga serbisyo. Gituboy ka namo, ug salamat sa imong pagpakigsulti kanamo, ug madawat namo ang mga espirituanong panalangin pinagi sa imong mga pulong sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Manglingkod ta diya sa presensya sa Dios. Seriously, I would like to ask every one of us this morning, kinsa man gyud ang kanato din niyang gusto mo sunod kan Jesus. Palihog taas ang tuong kamot. Okay. I have seen some are raising their hand and some are not raising. Anyway, ang Ginoo may naibalo sa atong kasing-kasing. I understand, according to Pastor John yesterday, that your whole month theme is reward. This morning, I'll be discussing to you the topic, rewards made certain when we follow Jesus' example. Ang mga ganti, madawat ra gyud nato ni. Automatic na kung mosunod kita sa ehemplo ni Ginoong Hesukristo. Ang pagsunod sa Ginoo di gyud lalim. Ako nakita in 40 years, last July 11, I celebrated 40 years following Jesus Christ. Kung mangutana mo sa kong kinabuhi, dilipod, kung i-graph na ako, dilipod tanan ups. Doon na po yung mga downs. Normal na sa toa. Happiness comes from harmony, and harmony comes from humility. If you want to be a humble person, you have to learn to ask yourself these questions. Pangutana ni, og daghan pa kay tag mga mapangutana sa tong kaugalingon nga ang tubag it would lead us, the answers would lead us on how to follow Jesus Christ. What would Jesus do? What would Jesus do when there is problem? What would Jesus do for that person who's hurting? Kanang mga tao nga sige malipay magpasakit siyang isig ka tao. Sa imong paminaw, unsa may buhaton ni Jesus ana?
Ang uban siguro mo yun, impyerno. No. Dili na mo ibuhaton ni Jesus. What would Jesus do when he's in the office? Kung nasa sa opisina, kamong nasa opisina. Di ba? Gipangutan naman ko na ako nitungod kay in every place we are, we go, and whatever we do, it would reveal who Jesus is. Magpadayag yun na kung kinsa si Jesus. What would he do when he's playing? Nalipay ko sa bagong nahuman na mong alumni, Halls of Life Bible College alumni, homecoming and sport feast. Nagkamature ang mga pastor. I would say, nagkamature ang mga pastor tungod kay kasagaran sa mga alumni sport fest. Masubo akong kasing-kasing kay makapakita ang mga magbubuhat sa kinabuhi, sa husto nga kinabuhi that would represent Jesus. What would he do in your marriage? Sa mga magtiayon karon na dinhi, labi na tong ingon nga among relasyon gubot pa ni sa lukot. What do you think? Kung na si Jesus, unsa may ang himuon ana? What would Jesus do in the church, in the living temple? He is one of the members in Living Temple. I believe may mo gyud siyang mayong panigingnan sa mga membro sa Living Temple. Kung masakay pedicab, padulog simbahan, unya way sinsiyo ang driver, maingon siya, imuha na ng sinsiyo. Dili makigaway. Dili makigaway 2 pesos, 5 pesos, 10 pesos. What would Jesus do in times of crisis? Kana nga mga pangutana, ask these questions and you'll always come and you'll always come up with the humble answers that builds harmony and happiness rather than difficulty, defeat, bitterness, and resentment. So nagtuo ko nga in 40 years serving the Lord, na-experience na ako alos tanan when I was young in the Lord, pila pa lang kabulan, pagbalik na ako sa opisina, ila kong gikuninitan, just imagine, ako ragod ang magtutuo. Na mo ingon, ay Placido, ulay hira ka sa duyan. But then, God led me to live a life that would be a blessing. So what does it mean to act like Jesus? Philippians chapter 2, nakita na ko nga dinhi, gives us 3 examples on how to follow Jesus and how to live Jesus' example. Una, dinhi gyud ta kanunay makakita og kasamok. First, don't demand what you think you deserve. Or do not claim your right. Usahay ako nakita nga ibutang ta sa Ginoo sa usa ka sitwasyon to attest our faith. Sulayon ta. Katilaw ko nga leader ko, kasab-an ko og sakop nako. Yaningon ang Ginoo, magpahubos ka. Di man gyud mo kalma in front of the supervisor, isog kaayo, tudlo-tudloon ko.
Ug iyang panahon maminaw ko, ug akong panahon dili siya maminaw. Wa man pud badlong agud supervisor. Niyon kung ako'y supervisor, tanggalan ko ni lisensya ning tawanan ni. Pero I believe God permits that situation to test me. As I bow down and ask God, unsay akong imuon? Then God told me, magpaubos ka. So gingnan ako siya, pasaylo ako. Kung napasakitan ka na ako, pasaylo ako. Kadto ra gyud. Nanaog mi nga nagagbayay. Gikan sa district. Niagi ko, duha na ka pastor, sukad ko na supervisor, duha na ka pastor nga akong gitanggalan og lisensya. Of course, akong imuon yun na, kaya kung dili po na ako imuon, manubag ko sa Ginoo. Niagi po ko, dili padugay nga pagbisita simbahan, reklamo ang mga council, magpahulay yung tami adtong higayuna. Gipapahuay mi sa district council last October last year. Abot mig Martes sa hapon, pagkagabi niabot ang mga council, lapa, gipakita sa muang mga itemized nga mga reklamo. God told in my heart, kung sa sundalo pa, disarmahi. Pagkaugma, gipatawag na akong pastor, kaya na kung ikan karong adlaw, putol na imong pagkapastor aning simbahana to save the dignity of the church and to save the dignity of your family. Nagmasilog tano ng pastor, nasuko ang mga membro sa kuwa, and even pastors in divisions questioned me. Why? Nganong yun nato kadali? Wala ko'y mahimo, kaya ang Ginoo maoy nagsugo. Wala ray usa ka bulan, ang Ginoo nagpamatuod. He cleared everything nga nakapalibog, nga bisan pa si pastor. Pag-report ni pastor, kay 6 months man, 3 to 6 months man ang iyang suspension, gingnan nako. Kadungog ka, unsay nitabo simbahan. Dili padugay. Yes, pastor. Unya, siya ako ra di ay babag dito, pastor. So nakasabot siya nga ang gihimo, ang Ginoo mo'y nagsugo niya na. Though he was God, he did not think of equality with God as something to cling to. Bisag Diyos siya, gihubo niya ang iyang pagka-Diyos. Gipuy-an niya ang kinabuhi sa pagkatao, aron lang gyud masinati niya o makita sa mga tao. Nguban mingon nga, Diyos manggod siya. Adtong higayon na, tao gyud siya. Gihubo niya ang iyang pagka-Diyos. Wala siya gahom sa pagka-Diyos. Tao ra gyud siya. Do you realize how countercultural it is to give up your right to something? Yes, we have rights. Each one of us has right. But there's a better way to get our need met than demanding our rights. Usay gibutang ta sa Ginoo sitwasyon, gitugot sa Ginoo nga maabutan na nga sitwasyon aron pagsukod sa tua, sa atong pagtuo, sa atong pagsunod kang Kristo. Daghang Kristohano na akong nakita, makig-away o dili Kristohanon. Daghang pastor, makig-away membro. Daghang membro, makig-away pastor. Nasinati na ako na. Musulti lang yun ko, may ng Ginoo isulti na. Pero gani yung Ginoo, tikong bibig lang yun ka, zipper your mouth, di na lang kumutingog. Di pa dugay, nakasinati ko inana. Sila nga naminaw si Mrs., ang staff nga naminaw. Murag, gibati nilag kaloy sa ko. It's okay, it's okay. Kagisulayan ko sa Ginoo. Ang akong kinaiya, gisulayan sa Ginoo. Kung tinuod bagyod nga
pailob ko. Si Jesus ningon sa Matthew 5:11 hangtod sa 12. Ingon niya din Matthew kapitulo 5 versikulo 11 hangtod sa 12. Bulahan kamo kon biyay-biyayon og daog-daogon sa mga tao og butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod sa inyong pagsunod kanako. Kanindot, no? Kung dili nato ma-practice na, kung dili nato na masabtan kini nga kamaturan sa pulong sa Dios, lisod gyud ang mosunod sa Ginoo. Of course, lisod gyud. Pero kung itugyan nimo imong kaugalingon ngadto sa iya, sayon ra gyud. Ang problema ang pagtugyan manggod. Ingon sa 12, paglipay o pagmaya kamo, kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo dito sa langit. Giingon usab nila niini, giingon usab nila niini, pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. Klaro kayo na. So mag-isip-isip ta kung masunod ta kang Jesus. Padala ta usahay sa kasitwasyon nga gipalibutan tag mga unbeliever. Kung saan nato pag-address na ingon si Jesus, pasigaan ninyo ang inyong suga, taliwala sa mga katawhan, aron makita nila ang inyong mayong buhat, ug daygon nila nga amahan nga tuwa sa langit. Klaro kayo na. Ikaduha, look for ways that you can serve. Tatak yun na sa Kristohanon nga maalagaron. Makita na kung Kristohanon nga kanang nabuak yun ang kasing-kasing ba sa Ginoo. Mangaon, mag-ilog, kinsay magbayad. Mag-ilog kayo, matingang mga crow sa restaurant. Kay mag-ilog man, kinsay magbayad. Niyag, makakita po og mga natao nga nas pagkinanglan. Ako, masubo akong heart kung wako'y katabang sa mga tao nga nas pagkinanglan. Bisag di man ako mahurot, pag angkon ang ilang mga pagkinanglan, nga bisan man lang part of their needs, nakahatag ko. Labaw sa ngatanan ang mga pagampo. Kung prayer lang man pod, kuwang na. Nindot gitong nahi katunol. I-practice na mo na ni Mrs. Wapay pandemic, karaan patong akong sakyanan, first, 4-wheel drive nga mong napalit, second hand, magsigig kadaot. Inigawa sa Busaon, sa crossing Pasay ni Malabyan, sakay. Marupog kog taxi. May na lang makapalibre kog 15 pesos. Gikan sa crossing Libuganon, padulog Tagum. O makasakay pod kog bus, makita kog mga kauban akong kaila taga Busaon, una-unahan akong bayad, 5,000 ka buok. Ay, pastor, gibayaran din nimo. Because I developed the character that it is better to serve than to be served. I develop a character, it is better to give than to receive. Ingon si Jesus sa Matthew 20:28, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. You see? Kung naroon si Jesus, kung membro si Jesus sa nga simbahan, kanunay mo adto sa parsonage ngayon, Pastor John, unsay pagkinahanglan. Nami membro na sa buringot nga, di mangutana. Niya mong bugasan, taro man, butangag bugas. Nidulpod sa amin, kunoy man namin siya, nasipaon niya tuyo ang taro. Pag mutingog, pagkatawa,
Unya, nagpadala na siyang bugas. O naga ni membro dinhi nga, mao gyud na iyang trabaho. Pagtanaw nga way, nare sa Living Temple, di lang kumusultis ngalan. Mao gyud na iyang kinaiya. Pagtanaw niya nga, naa si pastor sa pagkinanglan, tagaan dayon niya. Kinaiya na ni Jesus. Kung membro si Jesus sa nga simbahan, pag lakaw niya makita siya na ipapil, na sagbot, punito na niya, ibutang sa basurahan. Kaya maugyod na ang kinaiya ni Jesus. He always longed to serve. Niyanhi ang anak sa tao, dili aron, alagaron, kundili aron, mangalagad, o maghatag siyang kinabuhi, alang sa tanan. Grabe, no? If we want to be like Jesus, we're going to have to learn to serve. Serving is a habit we can develop. Ug maron gyud na nato. And it starts not in the big things in life, but in the little things. God tests our humility every day in the little things. And then it's shown in the big things. Makakita niya na atong July 16, first time nitambong ko sa mong batch sa high school, 78. Nakakunikpod ko nila July, to the exact July 2019, through group chat. I purposely meet some in Davao City. Kung pangita mong area, magkita ta, sagot na ko, wala mo'y gasto, na ko'y mo gasto. Gikan adto, nakakunik ko nila. Bisa na lang sa group chat. Sa Messenger, magpadalag mga messages. Last July 16, our grand reunion in Mati National Comprehensive High School. First time nakatambong ko, nakuha na magkusabang yun yung eskwelahan na. Puno sa mga kiosk, kay matag batch maghimog kiosk. Perting daghan ang kiosk. Dito sa mong kiosk, wapa man yun ito, nanay ningon nga, ang kasamtangang presidente sa mong batch ningon, Pastor, ayaw saglakaw ha, umagpaniod to ayaw saglakaw. Kay, mag-elect di opisyalis. Ingon to ang engineer, katupo ko kadungog, pag open sa nomination, ay spiritually nominate. Nakuha na ako na yun, di ba? Nganong spiritually nominate man? Pastor Placido Ramon to be the president. Tindog ang isa. I move to close the nomination. Nitaas ko sa kong kamot. Objection. Naninggit ang mga 50 kapin. Nga na dito. Ayaw nagbalibari, Pastor. Gipugngan yun ako akong sarili nga di ko muhilak. Why? Because it's God that moved in our midst. Ang uban mo ingon, makpakita na yun mo ang kalainan, Pastor. Kuyawan na po dinoon ko tungod kay dako kayo silang expectation. It's unfair. Itong gihatag ng microphone sa kuha, kaya ako na may mo preside, kaya ako may president. Tagay po ko ninyo panahon mo sulti. Diya, basta dili na ka, ikaw na yun, dili ka mo balibad, di ka kabalibad. Sige, akong dawaton. Pero yun ako, it's unfair. Karon pa lang ko nagtambong sa tuang reunion. Inyo dayon kong itudlo. It's unfair sa mga active. Di ay gasabot silang tanan. Prior to election, nagsabot na sila nga si Placido atong imuong presidente. And I believe, tahas sa Ginoo sa kuha, nga mapakita siya taliwala sa mga kaubanan. Character is revealed in the great crisis of life, but it is built in the little day-to-day
thanks. Mga butang nga nahitabo sa tuwa, matag adlaw, gipurma ra gyud ta sa Ginoo, like serving and helping the needy people, practicing to be humble in a way. And as I observe, kanang mga tao nga kanunay gusto mo alagad, those are humble people. Tinuod yun. Kaya di gyud ka makaalagad kung dili ka mapainobsanon. Sa opisina, nagka-trouble gyud ko. First month, second month, nagka-trouble gyud ko. Kaya wala man na sa kuha, manginlo kog CR, og daghang ugason, manghugas ko. Ingon si Mrs., nakaditik si Mrs., ingon siya nga, hinahinay lang diha kay basig mainsulto pod sila. Tama gyud ingon ni Mrs. Pag meeting na ako sa akong staff, nainsulto daw sila. Kung ano man. Ug manghugas di kong plato, mainsulto di ay mo. Busy man mo, ako amang kitrabaho. Manghugas ko. Wa nila masabti, pero karon nasabta na nila. Ngano, tatak na to na, nga mga lagad yuta. We always long to serve. Last but not the least, do what's right even when it's painful. Kitang Kristohanon, bisag sakit, kay tama man, buhaton gyud nato. Gusay manggod, madala man tas tong pagbati. Di na ko ganahan mo hatag ni pastor, kay nabikil man. Unya kayo sa may gisulti sa Biblia ba yung kung mabikil ka? O kung nakasala yun si pastor nimo, di ka kapasaylo? Di na ko muhatag og tithe. Di na ko musuporta. Start lang na diyan, nagsugod-sugod lang na hangtod na di ka na ganahan mo simba. Nya karon igtabok nimo spikas simbahan. Parihara mangyapon kay dili man perpekto si pastor. Basin pagtabok nimo labaw pa pod sa imong gigikanan. Kaya sa pad sa si pastor makikaway magmembro. Ambot nakainom wa man ko kainom no nakaaway ba tag membro ga? Giaway ko pero ako nakigaway. Bahala mo. Okay ra ko awayon, di lang ko makikaway. Do what's right even when it's painful. He humbled himself. Sabi no, ari ko sa Cebuano. Sa verse 8. Nagpaubos siya og nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon. Grabe. Wa pa man siguro, di pa man siguro mamatayan ng mga paglutos tuwa. Din hiya. Nagpaubos siya hangtod sa kamatayon. Bisan sa iyang kamatayon sa cross. Diya pa. Arigyo ko si Buano. Matthew 5:39. Ingon. Apan, sultihan ko kamo, ayaw balusi ang nagbuhat kaninyog dautan. Unyara ba? Dagang kong nadungogana. Istorya lang. Unyang balos. Kanang mga tawana, mayon tag madisgrasya na, mayon tag mamatay na. Gamay rang istorya pero pagkadako sa balos. Pero ingon si Jesus din apan karon sultihan ko kamo, ayaw balusi ang nagbuhat kaninyog dautan. Kung sagpaon ang imong naong tuong aping, ipasagpa usab ang wala. Kaya ba natin ito? Pagsagpa sa tumayong ka nga, sis o Brad, di apay wala. One time, I was invited for a peace conference in Tagum, held in
Mulabi Hotel. Tungod kay Muslim ang nagimbita, wala ko nadalag Bible. Niya kay na-late pagyud ko, pag-abot na ako, nag-present ang Kristohanon. Dayon Muslim. God spoke in my heart that I should have to stand in behalf of Christians. Nidul ko sa lamisa, nako, ma'am, pwede ko mudugang in behalf sa Christian? Wala na gyud, pastor. After lunch, bakante pa. Pwede ka. Yes. Ako ibutang, ma'am. May mga Bible sa utan. Yato ko sa desk. Naghulam ko Gideon Bible. Thanks for Gideon International. God lead me in this chapter. Huwag nibarog ko niyo ko. Kung gusto ninyo mga Muslim tistingan ng Kristohanon, nga tinod nga Kristohanon, sagpaan ninyo iyang aping. Kung mayong ganig niya pa isa, tinod na nga Kristohanon. Perting pangatawon, pero tinod ba ya? Tinod. We need to practice this. Kay, gisulti ko ni Jesus. Diba? Musunod man kata kan Jesus. Kung may mo kiha kaninyo, aron mo ilog, aron mailog niya ang imong sapot nga pang-ilalom. Maigong pagkahubad, oh. Ihatag usab kaniya ang imong sapot nga pang-ibabaw. So kung doon na daw mo ilog ani sa kuha, ihatag na ako ni pati barong. Kaya naman gud paghimo anaw, gituman na to, mapadayag si Jesus. Mapadayag nga tinud ta Kristohanon. Kung may kung may mamugos sa pagpakuyog kanimo o balig usa ka kilometro, dire giusab na milya sa mile sa English. Himuwa kining 2 ka kilometro. Sa una ako kasabutanin ako, giun sa pagkasulti. Musaylo. Kay ani di ang implication. Nagpakuyog gani sa imo, kay wa man katuod. So ubanan nimo. Ulaton nimo mao man niyang tuyo. Uban na pon mong balik gikan sa din imo siyang giubanan. Serbisyo deluxe. Di ba? Kung may muhangyo kanimo og usa ka butang, ihatag kini kaniya og ayaw balibari ang buot muhulam kanimo. Pero usahay lagi Kristohano daghan man pong nag-abuso ani God. Tuyoon yun. Pero ako bahala ka. Basta na ako, lisod ko mo balibad, ang magmamakak ko. Muna ang di akong kwarta, budget, kay Mrs. Magunit. Kaya pagpahangyo na ako, o guwa na sa pitaka, wala yun, wala, I'm sorry. Wala yun. Kaya di mamputo ako Sa English, give to the one who asked you. Do not turn away from the one who wants to borrow from you. Klaro yun kayo na. 43. Nakadungog kamo nga giingon kaniadto, higugma ang imong mga higala og dumti ang imong mga kaaway. Kaniadto to sa wala pa si Jesus. Naagyod na nga panultihon. Pero kan Jesus, prinsipyo, apan karon sultihan ko kamo, higugmaa ang imong mga kaaway o pag-ampo alang sa mga tao nga nagpasipala kaninyo. Grabe, no? Early in this chapter 5 of Matthew, nana dito katong 11 to 12, din kini, o niya, mao ni ang ganti nga atong madawat sa verse 45. Aron makita nga kamo matuod nga mga anak sa Dios.
Aron kamo makita nga tinuod nga mga anak sa Dios. Kung mahimo nato ning nasa unahan nga giingon sagpaw ng tuoy tahanang wala, ilugon ang kabisula, ihatag ang kupo, nay manghulam, dili balibaran, nay mangayo muhatag, ingon si Jesus, aron makita nga kamo matuod nga mga anak sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Kay siya sa walay pagpili nagapasidlak sa iyang adlaw o naghatag og ulan ngadto sa mga matarong o sa mga makasasala. Masunod pa ta? Ako, I still want to follow Him. I will follow Him. This is what it means to act like Jesus. What did Jesus do? Even when He was in pain, He was understanding, not demanding. When He was hanging on the cross, nga bisag gipasipalan siya, gidughang yang kilid, nangayog tubig, gipainom og suka. Mingon gyapon si amahan ko, pasayloa sila, kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. Kung na'y magbuhat na itong dili maayo, makampo ba ta sa ama niya na? May God mold us. He looked for ways to serve, and He was a servant in every situation. Jesus is the ultimate model of humility, and God gave Him the greatest honor in the universe. Gikoronahan siya. God honors humility too when we follow Jesus' example. Here are some questions again that we need to answer. I'm sorry. I'm just so emotional this morning. What are some ways you can be tender without surrender or understanding without demanding in relationship? Kaganina, wala man si Mrs. Akong malikog sulti. Bag-o pa mi ni Mrs. nga nag-ipon, grabe na mo kaawayon. Pero sa dihang, nadawat na ako si Jesus as my personal Savior in last July 11, 1982. Dito nagsugod, naghinahinay. O karon muagi ning tuig ambot, ang tuig ang maragwaman ko kadungog nga naglalis mi. Pero naon sa pakitabuha, opposite pod, napoy ubang mga nagkatiguang, nagbuwag pagpuyo. Ang asawa to sa pikas balay, ang bana to sa pikas balay. Ngano man? Wa gyud ka adjust. Kung subayo nato ni balagay samok. Kung subayo nato ni balagay samok. Nako gikasal sa Melbourne more than 10 years ago. Kada kita na mo sa babae mo ko, kunya nag-away na mo. Sa wala gidad. Sa pag-away hindi man musukol ng lalaki. It's okay. It's okay. Ganun kang Pastor Bal nga dito sa mainit, kitang mga lalaki, puro man ta lalaki ito. Wa may samok, wa may, di man siguro daw tanong dita, di nato supako natong mga asawa ron may samok. Agree kay ko, ana. Agree kay ko. How have you seen God honor humility in your life or in someone else? Daghang mingon na bless mga pastor akong tuyo na ko, yato na akong terminal, ato gid ko maagi sa balay ni Pastor June. Ay kumunay balay ni Pastor June, oh grabe no? Ano yatong member of the board, mingon daw nga, unfair ba ang Panginoon? God is not unfair. Kanunan ako nag-exulti sa mga young pastors, katong gusto magpastor.
Ayaw ninyo tanawa itong mga successful nga pastor nga naguna ninyo. Kung unsa ilang kahimtang recently. Balik kag tanaw unsa ilang gigikanan. I'm sure mapanalanginan mo. Di ko kalimot sa gingon ni Pastor John, sa sugod nila silang ministry, mangaon sila ilalom sa lamisa, dili ibabaw sa lamisa, kay tulo ang ilang gipuy-an. And I can still remember, first, honorarium gihatag sa ko, na akong nadawat unta, nga waman madayon og hatag. Pagkasunod Domingo nagyatag, 70 pesos og 50 centavos. First time pag yun to, niya niuban si Mrs., ingon si Mrs., unsa man ang imong trabaho, nga bisag kindi, di man ta kapalitan eh. Sige lang. Kay Ginoo man atong gilagaran. O karon, we enjoy God's blessing. Nakita na ako nga kung matinudanon lang ta, labaw ang Dios nga matinudanon. How can you serve someone every needed situation without having to be asked? Nang i-practice na to ba nga kung nakakita ta nga nas pagkinahanglan. Kami di mi dato, dili gid mi dagang kwarta. Pero nagyud mi gigahin sa among sakyanan, di gid na mawadan og sinsilyo. Kaya may na lang po itong mga bata nga manuktok sakyanan, mangayo, di gid na mo nabalibaran. Amo gid ang tagaan. Kay gingon man ni Jesus nga di balibaran ang mga nangayo. This morning, mamalandong daw ta sa itong kaugalingon. Unsa gibuot pasabot sa pagsunod kan Jesus? Ato ba nang na-practice sa itong kaugalingon? Kung wala, I challenge you this morning to join with me, to join with us, mga ministers nga nag-practice. O makita nimo ang resulta. Manindog tang tanan, nini nga kabuntagon. Doon ay awit niyon nga katong, this is my desire to honor you, Lord, with all my heart. Asa to? Palihog daw, please. This is my desire to honor you. Lord, with all my heart, I worship you. Then next, I just want to give more emphasis. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Bugat ang mensahe nining awit. Pero kung atong tinguhaon, God will honor us. He will sustain us. Nga matuman nato ni. This is my desire to honor you. I ask Pastor John to please come. Lord, we know my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that
You know the reason why we serve the Lord, walay laing rason is just to expect reward from God. If you would remember when Abraham called by the Lord and wholeheartedly he obeyed the Lord, o sa pagsunod niya sa Ginoo, you know, sometimes we think we are depriving ourselves. Gideprive na to atong kaugalingon. But the truth is this, wala mang giatua. Do you have something? Nothing. Even a single thing. And so, si Satanas, morning kinaiyan niya. If you would read Isaiah 14, he claimed everything. He is so demanding. Ako ni, I want to be that. And you know what happened? Instead of blessing, he was thrown. Gilabay sa Ginoo. Because he's so demanding. But look, Jesus Christ, that even at the point of death, he deprived himself. But you know what happened? He was given the name above every name. That at the name of Jesus Christ, every knee shall bow in heaven and earth. Every knee shall bow, every tongue confess in heaven and earth, under the earth, that Jesus Christ is Lord. And you know what happened to Abraham because he is not demanding? The Lord bless him. Nagingon na Ginoo, ang imong kaliwat sama sa kadaghanon sa bituon sa kalangitan o sama sa kadaghanon sa balas sa baybayon. Is he demanding? No. When God gave him his son, Isaac, wagid siya wala niya gihold. For so many years, the Lord promised to him nga tagaan sa ganak. Niya karong gitaga ganak, kunya ingon na Ginoo, Abraham, offer to me your son. Without any reservation, he offered his son. Is he demanding? Not at all. Wagin siya magdemand. Kay katong bata nga gihatag sa iya nga sa Isaac, di man gud pud to iya. Hinatag ragid pud to sa Ginoo. So yeah. And then sometimes we are so much demanding of our time, we are so demanding with the money and everything, but we think about it, it's not yours, it's not ours. Everything belongs to God. Ang gikinahanglan lagi dahil sa Ginoo, just to give your life to Him. Hatag lang siya. Yamingon na Ginoo. Anak, ihatag lang sa ako kay ako na bahala ni mo. Gusto mo mangod nato usahay ilogon ang Ginoo sa iyang trabaho. Gamay rin, just simple as that. Just give your life and God will do everything for you. And after ngayon nga, Pastor, wala, naglisod man lagi among kinabuhi. Serving the Lord, to follow Jesus, to follow God is not a bed of roses. Our faith will be tested. But at the end of the day, you will rejoice. Would you ask me if I've experienced that? Of course. Lord, thank you. Kaya kung nag-refuse pa siguro ko sa Ginoo, ingon ako sa aking igsuon ako, it might be duhalang atong natuan. It's either prisuhan or 6 feet below the ground. Because we are so wild. But thanks be to God. We just offer our lives to Him. And the Lord bless us. We are not rich. We nga, dato mo, dili. Mga 4 square dato mo, no. Gipanalanginan lang sa Ginoo. Gipanalanginan lang din sa Ginoo. Dili mi dato. Muna ikaw karon, nag-agig pagsulay, ter, padayon lang, Brad, padayon lang. Kung ma-fail man ta din dunay langit nagpaabot sa tuwa. Kinabuhi nga walay katapusan. What's the use of this world? You would leave everything here. What ay madala din bisag isa. Nga salamat ta sa Dios nga nahimo kitang anak sa Dios. Kanya kabalo ba mo sama sa kagingon last Sunday? Kung ang usa ka bata maghilak, hindi pwedeng hindi puntahan ng kanyang nanay. Basta muhilak na gani ang bata,
magtaranta ang inahan bisag unsa ka busy sa inahan, mudagan gid kay kargahon ang bata. Ug sama po na kita sa tubangan sa Dios. Mga anak ta sa Ginoo, once muhilak na gani ka, na nakasakasakit, magdagan din ang Ginoo paingon sa mo kargahon din ka. Kargahon din ka. Have you remember that dito sa katuwitong sa Footprints in the Sun? My son, my precious child, I love you and I would never leave you. During the time of your suffering, where are you? The narrator said, it is then that I carried you. Igsuon sa panahon nga naa ka sa kalisdanan, dunay Dios nga nagsaad nga di mo biyan nimo. Dunay Dios nga magingon, kargahon ta niya. Karon kun mo paylayo kasi Ginoo, kinsa may mo kargan nimo? Who would carry you? Nobody can carry you. The fact Jesus said, come to me, all of you who are weary and burdened, I will give you rest. Inga na ang Diyos nga atong gialagaran. Mahigugmaon siya, maluluyon siya. He is so faithful. And so, if you would demand something from Him, remember this, we have nothing, even a single thing. Mga Lord, ako ni, wagid. Ang gusto lang sa Ginoo, dali lang sa ako anak. Nibengon siya sa Matthew 6:33. Come to me. All of you who are weary and burdened, you know what was the promise? I will give you rest. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. What was the promise? And all, not some, but all these things shall be added unto you as well. Pagkanindot da egad ang muduol sa Ginoo. Usahay muduol ta sa mga tao. You know what? I'm so sorry for this because I was so blessed. Kung doon natin kasakit, doon natin kaguol, muduol din tag tao. Yes, it's good. Pero lahi gid ang muduol sa Ginoo. Lahi gid ang muduol. Usahay magamit gani ang Diyos og tao para lang ma-discourage ka. But remember this, sa Ginoo ra gyud ta mo sandig. Ayaw sa tao. So today, as we sing that song one more time, this is just an encouragement for all of us. Just give your life to the Lord. Og dili gid ka magmay. Kay ang Dios matinud-anon kanimo. Mo ba na ang ihatag nimo sa iya, ha? Kay kun dili nimo ihatag sa iya, ha, kinsa may mo bantay nimo? Wala. Walay mo alaga. He is everything. He owns everything. He created everything. Let's sing that song one more time. If you feel like lifting up your hands to the Lord and make it your prayer. Lord, I give you my heart, give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. This is my desire. This is My desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me,
every moment I'm away. Sing it. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Oh, my Lord, my God. Oh, just praise Him, just praise Him. Oh, we bless you, Lord, we bless you, Lord. We give you all the praise, Lord. For you are my God and you are my Lord. You're everything to me, Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh, we bless you, Lord. Blessed be the name of the Lord. We bless you, Lord. We bless you. When God promised, it shall come to pass. Amen? Usaad ang Ginoo, isaad gina, mahitabo gina, ihatag gina niya. Muna nga karon kabuntagon, ang Biblia, naghisgot og panalangin para kanimo. He promised healing for your physical body. He promised strength for all of us in the power of His Spirit. He promised blessings, and these are considered rewards for all of us. Og dili masayang tungod kay ang Biblia nagahisgot that your labor in the Lord is not in vain. Amen? Praise God. So karon kabuntagon ikaw nga naa karon nasa sulod sa simbahan, even for those who are watching through live streaming o sa radio station nga nagpaminaw, anak ka sa Dios ug dili ka pasagdan sa imong amahan nga naa sa langit. Busa kunon sa may kinahanglanon nimo karon kung anong pangangailangan mo ngayon, ang ating Ama na nasa langit. Pagpalain ka, panalanginan ka sa Dios, ug ihatag niya karon ang imong pagkinahanglan. Ang ingon lang niya, ask and it shall be given unto you. Please lift up your hands. I'd like to pray for you. Ani ang imong mga anak o Dios nagpataas ng mga kamot diha kanimo. Because they believe in you. We believe in you, Lord. We put our trust in you. We sometimes think that we deprive ourselves because when we follow you. Pero sa among giunahuna dili day sa mo. Gusto na mo o Dios nga mosunod kami kanimo aron dili mo undang ang flow sa panalangin sa among kinabuhi because we have our connection to each other. Busa karon kabuntagon tungod kay ani ang imong mga kanakan, they lift their hands to you. Tungod kay mituog misalig kami kanimo. Agatong dunay mga balatian karon hikapa ang ilang mga kalawasan sa ngalan ni Jesus. And Lord, let that body rise and be healed in the name of Jesus. Even for those who are watching and listening in the name of Jesus, I pray that you would visit their bodies right now and that touch their bodies and cause that body to rise and be healed in the name of Jesus. And we thank you so much, Heavenly Father, because we believe in you. And also, Father God, for those who are struggling, doon ay mga problema, kabugaton, sa pag-abot pa ng nila pagikan silang panimalay, bukat kayo lang mga pagbati, apan karon kabuntagon, Lord, i-release sila. Kuhaan kabugaton, kuhaan mga problema, mga pagsulay in the name of Jesus, nagais silang kaisog sa pagatubang nini, and give them the strength, Lord, to stand, even in the midst of crisis, in the name of Jesus. Ug magapamauli sila unya o Dios, dala ang kagaan tungod kay ikaw ang Dios nga naghatag kagaan sa kasing-kasing sa imong makanakan karong adlaw. And we thank you so much. Amen. Father God, we believe in you that you are the God who created everything in this world intended for your children, that you would open the gates of heaven and pour out your blessing, Lord, for your children.
And right now, in the name of Jesus, Lord, may you open the gates of heaven and pour out that hundredfold of blessings, Lord, for your children right now. And even as I declare it in the name of Jesus, blessings after blessings will flow. Blessings after blessings will flow. And now, people of God, receive it in the name of Jesus. Receive your healing. Receive that deliverance in the name of Jesus. And receive the blessings that He is now pouring out for your life. Lord, salamat kaayo. Bisan tagaig kalig-on ang among kastuhanon nga kinabuhi. Bisan mo abot ang mga pagsulay, Ginoo. Lord, nga dili ma-discourage ang imo makanakan. They would continue, Lord, to be faithful in the service of God in the name of Jesus. For all we know that the blessing will just flow when we remain faithful, Lord, to you. The fact, even we are not faithful, nagabubo igihapon kag ulan, nagahatag kag kainit sa adlaw, bisan mo sa gani dili kami faithful. Much more kung faithful ang imong makanakan. And you will not withhold the blessings intended for your children. And so today, we just want, Lord, to say thank you. Hallelujah. Iwagayway ang imong mga kamot ug dagdag pasalamat yang Ginoo. Hallelujah. Oh, we give you praise, we give you praise, we give you praise. Salamat kay Ginoo sa imong pagpanalangin sa imong makanakan. In Jesus' name, praise God. Praise God. Magalingkod kita sa makadiyot. Dalaygon ang Diyos sa walay katapusan. Enjoy ang panalangin sa Ginoo. Amen? Praise God. Thank you, Pastor Plus, for the word of encouragement for all of us. O nagtuog yun ang pulong sa Diyos. Tinuod, magdasig. Gani ang ingon sa Biblia nga by His words, everything is created. Ang tanan sa kalibutan na himo pinagi sa pulong sa Diyos. Manang karon ng pulong sa Diyos, mo'y kalanon sa atong kalan. Gusto na ko ipakita kadali ang, pwede kami just show it, please? All right. On August 30 to 31, we will be having our Pastors Missions Conference. Akong gitimahan kini og expand in the book of Matthew chapter 24 that if this gospel will be preached into the whole world, then the end will come. Doon na tayo tulo ka speakers nga nabutang din ha in the person of Pastor Harry, Samuel Harry. I think he is watching or maybe ma-open niya ni. Pastor Harry, we are excited for you to come to the Philippines, particularly here in Tagum City. He is the chairman of Foursquare in Malaysia. And at the same time, he is also the regional Foursquare, regional leader, chairman of Foursquare in Southeast Asia. So name it, what country belongs to the Southeast Asia, so Foursquare churches under Nasayaha. And he will be sharing to us the kingdom of God in Asia and even in the world. And our president also would share to us in the person of Pastor Corona, would share to us the kingdom of God in the Philippines. And Bishop Tom Mascareñas is going to share to us the kingdom of God in Mindanao. This is very informative. Mga information kini nga moabot on how far we are as Christian. After this, what will be the next? Unsa mang hitabo. So, awareness ni siya, no? Awareness ni siya para sa tanan mga pastors. So because of this, nag-sponsor kita og 500 ka mga pastors from different parts in Mindanao nga moadto din selective lang siya 500 pastors niya mulibre tagkaon sa ilaha. So katong ganahan mo hatag og libre og ang pila may kaon 100 upat ka kananan 400. So if you feel like giving para makasponsor ta og pagkaon sa ilahi in line with our celebration, we would appreciate that. The fact doon na isa ka membro nga nanghatag og 10,000 kay ipakaon gid niya sa mga pastors. So ang isa ka basong tubig nga imong ipakaon ipahatag sa mga pastor ana kay numdo mo kay Elijah nga katapusang bugas sa balo sa saripat gipakaon niya kay Pastor Elijah. Unsa nahitabo?
Wa gyud mahutde ang uban nangamatay kay gutom pero ang widow of Sarifat tingala siya nga nasiguro nagsiba ato bre. Wa man mahurot butangan siguro og bugas. So if you feel like joining, then we would appreciate that so we could also sponsor mga pastors kay librehon nato sila og balay. Unya kung dunay mga membro nga i-open ninyo iyang balay, dito ninyo patulugon, libre pamahaw, mas maayo. Pero ayan na lang, diri lang nato pakaunon. Okay? And so, that's expand. August 30 to 31. Karon, just recently, nahuman ang among meeting sa board, diri, nagpasalamat, ingat paabot daw, pasalamat sa mga membro sa Foursquare sa Living Temple for the success of our meeting. Ingon sa atong presidente, diri held sa ato sa Living Temple. And we praise and thank at kagahapon lang sila nakauli. Unya, gihatod namo dito, kami ni Pastor Plus, unya, nag-drive mi, nako, arsa-arsa po mi, nako, mura po tanig mga badi-badi, no? Mura po tag mga badi-badi, arsa-arsag mga bag. It's okay. Nako, nga sunod, sabi ko, pag nagpunta naman ako doon sa Manila, kamo na po'y arsa sa akong bag. Balos-balos, so, so salamat sa Ginoo sa kalampusan, ug wa pa gid nahuman. Unya atong karong Friday, mo na Friday ba? Mo ang atong Marathon of Praise for a Cause. Nagtindog lang ko kay gusto sa mga committee nga i-promote gyud maayo karong Friday. So ingon ni Pastor Plus, mo palit daw siya 20 ka ticket. Papa ko kapalit, ako at siguro to isa. So, ningkamot ta, makatabang ta gani. That morning, early in the morning, mo travel ko sa Manila for a meeting. Niya, balik na po ko, maningkamot ko, makaabot ko sa gabi para maka-appeal ko sa Marathon of Praise. Maniutor ako sa Manila, niya, balik na ko. Nagunahon na akong papalit og eroplano, patabang ta siguro, Brother John, balit tag eroplano, kaning helicopter, kay para kabalik na. So nga na lang tungod kay importante kayo, because we're talking about foundations sa Foursquare. So, adi na to kalimtan, karong Friday. O niya, hapit na ang atong, Pizza 20, ang atong Family Day, o ang atong motorcade. So, doon na naman nasulti kayo ng road. So, ato nang paningkamutan nga mahimo nato ang success sa atong celebration. And please be informed and be reminded, sa 28 sa gabi, wala tayo simba dire. Sa buntag rigid, one service sa buntag, tungod kay sa hapon mo na Angela, dito sa dapit nga, ambo to sang dapit to, basta nanay na prepare nga dapit. So, thank God for that. Tungod kay we are so excited. Nga nung i-announce ako ni, tungod kay next Sunday, pila naman lang karon. Ugma pala, no? Ugma, August na. So, it would be a long month celebration sa atong anniversary. So, hapit na gyud ang atong anniversary sa 28. So, magmaya ta, maglipay ta, because we will be celebrating the 65th founding anniversary all throughout the month. Ug ayaw ninyo kalimti katong souvenir program nga nahatag sa inyo ha. Ihatag na niya karon kay July 31. Basta nakalimot mo nga karon na lang gyud ang katapusan sa kung kinsay ganahan mo hatag sa atong lingkuranan. So na naman ang hatag, pero karon na lang ang last ugma din na nako dawaton. Pero kung ipugos nimo, di gihapon nako dawaton. Pero kung daghanon nimo, dawaton na nako. So, karon ang last sa atuhang ihatag para sa atong lingkuranan. Sa inyong, kumusta man mo diha sa inyong paglingkod sa atong lingkuranan? Would it be okay? Nag-anhi ang board, ang national board, pero ting lingkod-lingkod sila. Siya hindi duta dere, no? Nya humok na dahil kayo. So, salamat sa Ginoo sa panalangin sa Dios. Nya karon po, I don't know kung sa may microphone, nakadungog mo something good sa atong sound system. And this is digital na. Sound mic testing. Hello, mic time. Digital na niya. We spent almost 300,000, more than 200,000 for this, para makapalita. O niya,
Ang gawas po ani dito sa online, medyo nindot na siya kay ma-adjust na sa computer. Gagmay lang kaayo nga mga kuan, pero we hope nga nindot na ang dagan. Mo comment lang mo kapag naminaw diha sa online unsay dagan sa sounds nato. Okay? So thank God unya ingon ako kanang kuapon tao, dakon tao, kanang yang gigunitan nga base bag-o pa gid na karon lang gina nagamit. Ug kauban sa iyahang mo ba na siya? Filter? Okay. So gamay kaayo pero so 5 string na siya. So salamat sa Ginoo tungod kay medyo dugay-dugay na atong base nga karon 5 string na siya. So salamat sa Dios niya mo nang ganahan kayo si Ramram magpatugtog siyang base tungod kay sinaw-sinaw pag gina. Giampuan na nimo? Wa na? Okay. Sige, salamat sa Dios. Ina daw ng imong tapan ang Dios magapanalangin sa imo. Walag tuo. Magatindog tangtanan, please. Let's all stand. Unya, dayonan lang siya. I-bless ang mga kaigsuonan nimo wala og tuo. God bless you. God bless you. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Praise God. Malipayon ba ta? Oh, we praise God. You know, it's good to say thank you, Lord. Amen. Salamat sa Ginoo sa iyang kaayo. And here we are, lifting our hands to you. Here we are, giving you thanks for all you do. As we praise, worship your holy name. You are here, dwelling within our praise. Sing it one more time. Here we are. Here we are, oh yes, Lord, lifting our hands to you. Here we are, giving you thanks for all you do. As we pray, worship your holy name. You are here, dwelling within our praise. You are here, dwelling within our praise. Oh, just praise Him and say, thank you, Lord, thank you, Lord. We praise Him. Glorify your name, Lord. Thank you, Lord, thank you, Lord. Praise God. Praise God. Heavenly Father, we thank you for the blessings we received today through thy servant, Pastor Plans, together with his wife, Pastora Esther. We thank you for blessing them, for using them, Lord. And we are so thankful, Heavenly Father, because the blessings, Lord, will just continue to flow in the life of your son, of your servant, and the whole family as well. We bless you and we thank you for the blessings, spiritual blessings we received today. That even as we go home, magapamauli kami, dala ang kagaan, dala ang kalipay, kagawasan, hallelujah. O salamat o Diyos, that as we face another days of this week, may you continue to guide, may you continue to direct us, Lord, in every step of the way. You are always there to guide us and to direct, Lord, God, our step. And we thank you also for the blessings that would continue to flow. Bless our families, nga mong representa. Bless the businesses of your children in the name of Jesus.
ang ilang farm, the works of their hands, Lord, will be blessed by you. Ug salamat sa imong mapadayunon, Ginoo, nga panalangin magadagaya sa kanakan, sa imong mga kanakan. Nga bisan pa niadtong naa silang panimalay nga nagatanaw, nagapaminaw sa radio, ikaw magapanalangin usab kanila. Kaming tanan, O Dios, magapamauli karon. Bring us home safe in Jesus' name. And we thank you for the joy, Lord, for the deliverance, for the blessings, Lord, nga namong nadawat, uban ng kalipay, uban Ginoo ang pagmaya sa mga panalangin nga among nadawat. Magbulag-bulag kami karon sa lawas, apan usa kami pagbantay Ginoo sa Espiritu. Karon gabi ang magidala ang culmination, Lord, programs, 1 month prayer and fasting. We just praise you, Father God, for another speaker tonight who will be speaking, Lord, about prayer. We thank you so much, Lord. We just commit to you, Lord, everything. Ubani kami Ginoo, sa among tagsa-tagsa kapanimalay, uban ang kadaugan. For this is our prayer. In the matchless name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. And people of God will say, Amen. Atong palakpakan ang atong buhay nga Diyos. Mayong udto kanatong tanan, padayon ta sa paglamanuhay o mag-release og blessing sa atong mga kaigsunan. God bless you, og ang of Diyos magauban.